Sa larangan ng infrastruktura, ang mga tulay ang itinuturing na isa sa pinakamahalaga, lalo na sa bansang Pilipinas na tinatawag nating archipelago o ang ibig sabihin ay group of islands. Malaki ang naitutulong ng mga tulay upang mas madaling marating ng mga tao ang kanilang destinasyon na hindi kinakailangang gumastos ng malaki na bumiyahe sa pamamagitan ng eroplano o di naman kaya ay bumiyahe sa katubigan. Kaya naman sa araw na ito mga kasoksay ay pag-uusapan natin ang mga pinakamahabang mga tulay sa Pilipinas. Ano-ano nga ba ang mga tulay na ito? At saan-saang bahagi kaya ng bansa ito matatagpuan? Pang-10, Mactan Bridge. Ang Mactan Bridge ay ang opisyal ngayon na Surging Osmeña Bridge na siyang nagkokonekta sa Mandaue City at Lapu-Lapu City sa Metro Cebu. May haba itong 0.86 km at isa sa tulay na ginawa na tumatawid sa Mactan Channel. Ginawa ito noong kapanahunan ng namayapang dating Pangulong Ferdinand Marcos na sinimula noong 1970. Ginanap ang inauguration nito noong 1972 sa halagang 65 million pesos. Pang-9, Macapagal Bridge. Ang Macapagal Bridge ang tinaguriang pinakamahabang tulay sa kalupaan ng Mindanao. Matatagpuan ito sa labas ng Butuan City sa probinsya ng Agusan del Norte. May haba itong 0.91 km na nagkokonekta sa Butuan-Cagayan-Iligan Road at itinuturing din na Philippines-Japan Friendship Bridge. Natapos ito noong 2007 lamang at isang proyektong pinondohan ng Japan Bank para sa international cooperation para sa mga tao sa Butuan. Unang inilobby ang proyektong ito ng dating Pangulong Fidel V. Ramos na naaprubahan naman ni dating Pangulong Joseph Estrada na na-implement sa ilalim ng Administrasyong Arroyo. Pang-8, Magat Bridge. Ang Magat Bridge ay matatagpuan naman sa Cabanatuan, Isabela na may habang 0.92 km na natapos noong 1991 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Corazon Aquino. Pang-7, Marcelo Fernan Bridge. Ang Marcelo Fernan Bridge ay isang extra-dosed cable-stayed bridge na matatagpuan sa Metro Cebu na may haba na 1.24 km. Ito ang pangalawang tulay na nagkokonekta sa mainland Cebu patungong Mactan at may 4 lanes din ito. Naitayo ito sa tulong ng Japanese government at binuksan noong August 1999. Pang-6, Patapat Viaduct. Ang Patapat Viaduct ay matatagpuan sa munisipalidad ng Pagudpod, Ilocos Norte. Nakaangat ito ng 31 meter over sea level at may habang 1.3 km na nagkokonekta sa Maharlika Highway mula Ilocos Region to Cagayan Valley. Isa ito sa most scenic at photographed destination sa probinsya. Ang konkretong coastal bridge na ito ay may 2 lanes. Natapos ito noong October 1986. Ang San Juanico Bridge at Patapat Viaduct ay parehong mga proyekto sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Kaya nga may pagkakahalintulad din ang dalawang ito. Pang-5, Bunton Bridge. Ang Bunton Bridge ay may habang 1.36 km na nagkukonekta mula Tugigaraw papuntang Sulana, Cagayan na tumatawid naman sa Cagayan River o ang tinaguri ang largest river basin sa bansa. Layunin sa pagpapatayo nito ay ang mapadali ang pagtawid ng mga travelers sa Cagayan River. Samantala, umabot naman sa $4.6 million ang nagastos sa pagpapatayo ng proyektong ito na ginawa ng Construction and Development Corporation of the Philippines na ngayon naman ay Philippine National Construction Corporation. Pang-4, Narciso Ramos Bridge. Ang Narciso Ramos Bridge ay matatagpuan naman sa probinsya ng Pangasinan, Ilocos. May haba itong 1.44 km na nagkokonekta sa bayan ng Asingan at Santa Maria. Ang tulay na ito ay nagbukas naman noong taong 1997 at nagsilbing isa sa pinakamahalagang proyekto noon ni former President Fidel V. Ramos. Pang-8, San Juanico Bridge.
Isa nga sa kinikilala bilang pinakamahabang tulay ang San Juanico Bridge. May haba kasi itong 2.16 kilometer na nagkukonekta sa Samar at Leyte. Tinatawid naman ito ang San Juanico Strait. Umaabot naman sa $21.9 million ang ginasto sa pagpapagawa ng proyektong ito na sinimula noong 1969 na tinapos naman nila ng 4 na taon. Ang tulay na ito ay dedikasyon noon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos sa kanyang asawa na si Imelda Marcos. Isa rin ito sa mga naging pinakatanyag na tulay sa Pilipinas at isa sa hindi malilimutang proyekto ng namayapang Pangulo. Pangalawa, Candaba Viaduct. Ang Candaba Viaduct o kilala na Pulian Appellate Bridge ay may habang 5 kilometro. Makikita sa North Luzon Expressway o NLEX. Mayroon din itong 4 lanes. Itinayo rin ito ng kasalukuyang Philippine National Construction Corporation at idinisenyo ni S. Jacobsen. Ang viaduct na ito ay tumatawid sa ibabaw ng Candaba Swamp na siyang naging daan upang maibsan ang problema ng mga tao na bumiyahe kahit paman bahain ang naturang parte ng lugar. Una, Manila Skyway. Samantala, tinagurian namang pinakamahabang tulay sa Pilipinas ng kasalukuyan ang Metro Manila Skyway. Mayroon kasi itong habang 10 km at 17 km naman kung isasama ang Bikutan-Alabang section. Ito rin ang kauna-unahang fully separated highway sa Pilipinas. Nasa ibabaw ito ng Metro Manila Crossing sa existing South Luzon Expressway o SLEX. Pero alam nyo ba mga kasuksay, ang akala nating mga nakakabilib na mga infrastrukturang ito ay may mas ihahaba pa pala dahil sa naging programa ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na Build 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 program na ipinagpapatuloy naman ng kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos na Build Better More ay inaabangan ngayon ng lahat ng pinakamahahabang tulay sa bansa. Tulad na lamang ng Panguil Bay Bridge na may habang 3.77 km, Davao-Samal Bridge na may habang 3.98 km, Cebu-Cordova Bridge na may habang 8.9 km, Bataan-Cavite Interlink Bridge na may habang 32.15 km, at ang Panay-Guimaras-Negros Island Bridges na siyang aasahang mangunguna sa listahan bilang pinakamahabang tulay sa Pilipinas sa sukat na 32.47 km. Naging malaking parte ang mga tulay sa buhay ng marami kahit noong unang panahon pa lang. Naging paraan ito upang maitawid ang mga produkto o mismo ang mga tao mula sa isang lugar papunta sa ibang lugar na mas mabilis at madaling paraan. Ang mga tulay ang tumatawid sa bukirin, katubigan at maging rin paraan upang mapaiksi ang travel time sa isang lugar. Dahil sa mga nakakamanghang konstruksyon na ito, mas napagaan ang buhay ng maraming mga Pilipino. Naway patuloy ang pag-unlad ng ating bansa, maging rin ng mamamayan nito. Mabuhay ang Pilipinas!